Natatawa ko rin. Tumawa na lang siya. Ang flavor ng pastillas. Ito na naman tayo eh. Nananawagan talaga ako. Wait lang guys, ang tanong, anong flavor ng pastillas ilalagay sa mga gown nyo? Okay. Na ngayon, nagbabalik tayo sa Ayings Pastillas, mga kapuso, dito sa Nueva Ecija. Alam nyo, may reason kung bakit tayo dumayo sa ganito kalayong lugar dahil nga kakaiba at masarap ng sinasabi ang kanilang mga pastillas. 1995 nang ito'y unang naitayo at after 20 full years, sila ay nag-venture na sa iba't ibang mga flavors. Bukod sa kanilang classic na Carabao's Milk Pastillas, mayroon na silang iba't ibang klase pa ng mga flavors. Umpisahan natin siyempre sa hinahalo ng owner ng Ayings Pastillas, si Sir Ariel Viñas. Good morning, sir! Good morning. Good to see you again, sir. Okay, ito po inong hinahalo. Ano pong flavor niyan? Pastillas de queso. Pastillas de queso. Itong hinahalo ko naman ay buko pandan. Ito namang narito ay Yema. Yema. Yun namang ube. Mayroon tayong langka. Mayroong malunggay. Akalaan nyo mayroong pastillas na gawa sa malunggay. At ang kanilang mga nilalagay dito ay natural. Yung kanilang langka talaga, nagbe-blender sila ng langka. At ito nga buko pandan, meron siyang makapuno bits. Kaya tingnan nyo, meron medyo chunky siyang ganyan. Tuloy-tuloy ang paghahalo na ginagawa nila. Hindi sila pwede tumigil dahil nga kapag ito ay chemically altered ng heat, masusunog ito, nagka-caramelize, nasusunog, merong burnt na flavor, ayaw natin yun. At siyempre, sir, meron tayong tanong para sa mga gustong gumawa rito sa bahay. Paano po ba natin mapapanatili ang sarap at kalidad ng mga pastillas? Kung halimbawa, bumili po kami o gumawa kami sa bahay. Sir, ang gagamitin nyo ay fresh na gatas ng kalabaw. Fresh dapat. Opo. Tapos po, yun po ay para sa sarap, yung pong kalidad na hinahabol natin. Paano po natin mapapatagal ang flavor nito, sir? Depende sa gusto mong flavor, ipi-flavor mo yung lulutuin mo muna yung flavor. Yung halimbawa, langka. Opo. Minatamis mo muna yung langka para tatagal siya. Kailangan po separate yung pagluluto nun. Oo. Hindi yung bara-bara na ihalo natin. Oo, Ibig sabihin po ba yung shelf life nun umiigsi po ba? Madaling masira kapag hindi po natin... Pagka fresh yan na langka, ay humiksi ang shelf life niya kasi hindi siya luto. Oo, tama. That makes sense. Tama nga naman. Ngayon po, ito po ating paghahalo, ito pong ginagawa natin saan po ba natin ito binebenta? Sa isang araw po, gaano karaming pastillas? Yan ang gusto ko malaman Gaano karaming pastillas po ba ang ating nagagawa? At saan po natin ito binebenta? Dito sa tindahan lang namin, dito sa Cabiao at saka sa Gapan. Sa Gapan. Opo. So, Ano po ang pinakamabenta rito sa ating niluluto ngayon? ang pinaka-bestseller namin, pastillas de leche. Pastillas de leche, yung pong classic, okay? Tapos, Ngayon naman, hindi lang gaya na nabanggit ko, meron tayong ube, meron tayong yema, meron tayong buko pandan. Sir, iwan ko po sa inyo. Yan, kaya naman dalawain. Yan. Salamat, sir. Meron din tayo syempre yung langka nga, di ba? At ito nga sa kanilang packaging area, kasama natin si Arn. Hey, bro. Yes, David, alam mo ba kung magkano isang box nito? 160 pesos lang. At 160? 30 piraso. Talaga? Kung di ba afford mo, murang-mura lang, masarap pa. Oo, grabe. Pwede ba makatikim ng isa dyan? Patikim naman ng anong flavor ba pwede natin ibida riyan. Meron din kayong pastillas balls. Nakakatawa, kapuso, dahil napaka-enterprising din na Sir Ariel. Alam niyo ba, for 20 years, 1995, nung tinanong ko, ngayon meron na silang iba't ibang mga binibenta pa ng mga pastillas na variants or products. Meron silang pastillas balls at kung ano-ano pa. Ito, pastillas balls yan. Ito, anong flavor po ito? Ito yung caramel. Okay, tikman natin. Kailangan matikman natin. Okay? So, iba't ibang klase para mga pastillas products bukod dito sa kanilang pastillas balls. Paano nga ba ginagawa yan? Papakita namin yan sa inyo maya-maya lamang. Back to studio! Tikman na ang pastillas ng Aying.